Ang kasong ito ay naganap sa United Kingdom, noong February 23, 2016. Si Paul Jeffries ay isang 52 years old na lalaki, kung saan nakatira, sa Mayfield sa UK. Nagtrabaho siya sa Revenue at Customs, bilang tagapayo sa patakaran sa pagbubuwis. Ang mga nakakakilala kay Paul, ay pinapahalagahan siya ng mataas. Siya ay inilarawan, bilang isang mahiyain at pribadong tao. Si Paul ay hindi masyadong malapit sa sinuman, sa kanyang mga miyembro ng pamilya. Isa siyang bakla, at tumanggi ang kanyang pamilya na tanggapin siya. At pagkatapos makipaghiwalay sa kanyang pangmatagalang karelasyon, lumipat siya mula London patungong Sussex. Bumili ng cottage sa nayon ng Mayfield, at nagko-commute sa London para sa kanyang trabaho. Ngayon ay isang solong Paul, ang gumamit ng dating app Grindr, sa pag-asang makatagpo ng isang tao. Sa dating app na ito, nakikipag-usap siya sa isang teenager na nagngangalang Ben Bamford. Upang mag-sign up sa dating apps na ito, kailangan mong maging 18 taong gulang o mas matanda man lang. Kaya't sa una ay makatwiran na ipagpalagay, na maaaring naniwala si Paul, na si Ben ay hindi bababa sa 18. Ngunit ang katotohanan, si Ben ay 15 pa lang. Nagsimulang mag-usap ang dalawa sa app, at ayon sa mga nagsuri ng mga mensahe, sa pagitan ng dalawa, nilalayon ni Ben, na gamitin si Paul Jeffries, para magkapera mula sa kanya. Sa isang palitan ng mensahe, humingi si Ben kay Paul ng £10. Noong tag-araw ng 2014, nagkita ang dalawa, sa loob ng ilang linggo. Ang dalawa, malamang na gumagawa ng intimate na aktibidad ng ilang beses. Natapos ang mga pagkikita nila, ilang araw bago mag-16 si Ben. Nagpadala si Ben ng mensahe kay Paul, na nagpapasalamat sa kanya sa pagiging mabait nito, at sinabi niya, na nasiyahan siya sa kanilang mga pagsasama. Pero sinabi ni Ben kay Paul, na hindi siya bakla. Sumagot si Paul, sinabi na siya rin, ay nasiyahan sa pakikipagkita sa kanya. At umaasa na nakatulong siya upang linawin ang mga bagay, para sa kanila. Sinabi niya kay Ben, na huwag mag-atubiling tumawag sa kanya, anumang oras tungkol sa anumang bagay. Pinaniniwalaan, na malamang na alam ni Paul, na si Ben ay wala pang 18 taong gulang, dahil si Ben ay nag-aaral pa, nang magkakilala sila noong tag-araw ng 2014. Nag-aaral siya para sa mga pagsusulit sa paaralan, at nakatira sa bahay kasama ang kanyang mga magulang. Gayunpaman, ayon sa mga dokumento ng korte, hindi kailanman sinabi ni Ben sa kanya, ang kanyang tunay na edad. At hindi kailanman niya binanggit, na wala pa siyang 16 na taong gulang. Bagamat marami ang nagtalo, na maaaring alam na talaga ni Paul, ang edad ni Ben, at pinili pa rin niyang magpatuloy, ang pakikipagkita sa kanya. Pagkatapos mag-message ni Ben kay Paul, sinabihan siyang hindi na sila dapat magkita. Ilang sandali din silang tumigil sa pag-uusap. Noong taong 2015, nasangkot si Ben, sa mga ilegal na gawain. Siya ay gumagamit at nagbebenta ng mga bawal na gamot. Gayunpaman, ang kanyang paggamit ay parang somnubra na. Dahil ginagamit niya ang ilan sa mga supply, na dapat niyang ibenta. Nalaman ng kanyang mga magulang, ang pagkakasangkot niya sa mga ilegal na gawaing ito. At sinubukan nila ang lahat, upang matulungan si Ben. Ngunit tinanggihan niya, ang kanilang mga pag-aalala at pag-aalok ng tulong. Nabaon sa utang si Ben sa kanyang supplier, dahil sa sobrang paggamit niya. Nag-alok ang kanyang ina na tumulong sa pagbabayad ng utang, sa ilalim ng kondisyon, na itigil na niya, ang kanyang mga gawain na ito. Ngunit tumanggi si Ben. Ang taong kinuhaan ni Ben, ay minamadali na siya, upang bayaran ang kanyang utang. Isang bagay na tila naging sanhi ng malubhang stress ni Ben. Noong December 23, 2015, 17 buwan pagkatapos ng kanilang huling pagkikita, kumontak si Ben kay Paul muli. Si Ben na ngayon, ay 17 taong gulang na sa puntong ito, ay pumunta sa tahanan ni Paul, at doon siya nagpalipos ng gabi. Si Ben at Paul ay muling nakipag-ugnayan, sa isa't isa. Noong February 23, 2016, ang araw na dapat magkita sila ng supplier, at bayaran ang utang. Ang utang niya na dapat bayaran, humigit kumulang £400. Ngunit si Ben ay walang pera na pambayad. Si Ben ay nagkaroon ng ideya, na makipag-ugnayan kay Paul, upang makakuha ng pera mula sa kanya. Sa araw na ito, nag-message siya kay Paul, tinanong niya kung pwede ba silang magkita ngayon.
Nang gabing iyon ay dumating si Paul, at sinundo si Ben. Ngunit bago sila nagkita, gumamit muna si Ben ng gamot. Dumating ang dalawa sa bahay ni Paul, umakyat sila sa itaas, at tinanggal ang kanilang mga damit. Batay sa ebidensya na nakuha, ang dalawa ay nagsimulang magtalik sa isa't isa. Kung saan ito na ang simula, ng sumunod na nangyari. Mula sa puntong ito, ang lahat ng impormasyon, ay ayon na kay Ben. Ang sabi ni Ben, ay ayaw niyang gawin ang pagtatalik. Ngunit pinilit siya ni Paul, hiniling ni Ben kay Paul, na huminto. Ngunit hindi nakinig si Paul, at patuloy na pinilit ang sarili. Ang sinabi ni Ben, sa puntong ito, ay natakot siya. Sinabi niya kay Paul, na kailangan niyang tumigil. Dahil kailangan niyang pumunta sa banyo. Sa puntong ito, ay tumigil na si Paul, at pinayagan na siyang pumunta sa banyo. Ngunit sinabi ni Ben, na ito ay isang kasinungalingan. Gusto lang niyang makatakas sa sitwasyon, para makaalis siya sa tahanan ni Paul. Pumunta siya sa front door, para makalabas. Ngunit ayon kay Ben, nataranta siya ng mapagtanto, na nakalock ang pinto. Sabi niya, galit na galit siyang naghanap ng susi. Ngunit wala siyang mahanap, kaya sa halip, pumunta siya sa kusina, at kumuha siya ng isang maliit na kutsilyo. Tumalikod siya, at bumalik sa kwarto, kung saan nakahiga si Paul sa kama. Sinabi ni Ben, na kinuha niya ang kutsilyo sa kusina, kung sakaling kailanganin niyang gamitin, laban kay Paul, at kung sakaling ipilit pa niya ang kanyang gusto, na anumang hindi ka nais-nais. Pumasok si Ben sa kwarto, at si Paul ay nakahiga sa kama. Lumingon siya, nang makita si Ben na may hawak na kutsilyo, sa isang iglap, sumugod si Ben patungo kay Paul, at sinaksak siya ng paulit-ulit. Kung ilang beses, ay hindi alam ang eksaktong bilang. Ngunit ang nagsusuri sa pinangyarihan, ay sinabi, na ang pag-atake ay lubhang marahas. Nakatayo si Paul, kahit nagdurugo siya ng husto. Pero, nagawa niyang bumaba papunta sa sala. At sumunod naman si Ben, sa likod ni Paul. Kinuha niya ang landline na telepono, at sinubukang tumawag para sa tulong. Ngunit hinawakan siya ni Ben, at inihampas ang kanyang ulo sa dingding, ng 2 beses, na nagresulta sa pagbagsak ni Paul, pagkatapos ay dinampot ni Ben ang isang lalagyan ng kandila, at pinalo ng maraming beses sa ulo si Paul. Sa puntong ito, si Paul ay nawalan na ng maraming dugo. Gayunpaman, siya ay buhay pa. At nagawa pa niyang makapasok sa kusina. Ngunit narito si Ben, kung saan hinalungkat niya ang isang kutsilyo na may ngipin, at lumapit, kung saan gumagapang si Paul sa sahig. Tinaga ni Ben ang kanyang lalamunan, gamit ang isang kutsilyo ng ilang beses. Pinutol ang kanyang windpipe, at jugular vein. Ngunit si Ben ay hindi pa tapos. Siya ay kumuha ng isa pang kutsilyo, at nagpatuloy sa paghiwa sa leeg ni Paul, ng paulit-ulit, at nilaslas ang kanyang likod, ng ilang beses. Sa kabuuan, si Paul ay nagtamo, ng higit sa 40 mga tama ng kutsilyo, sa ulo, at katawan. At ginawa niya ito, na may hindi bababa sa 3 magkakaibang kutsilyo. May mga saksak sa mukha ni Paul, sa kanyang mata, sa kanyang noo, at sa kanyang bato. At ang kabuuang pag-atake, ay tumagal ng ilang minuto. At sa panahong iyon, ay may malay si Paul. Nang maisip ni Ben, kung ano ang ginawa niya, nagulat siya, at nabalisa. Buhay pa rin si Paul, pagkatapos ng lahat ng ginawa niya. Pinipilit pa rin niyang mabuhay. Kinuha ni Ben ang isang tea towel, at inilagay niya ito sa kanyang ulo, at balikat, habang siya ay naghihingalo sa sahig. Dahil hindi na niya kayang tingnan ang mukha ni Paul, sa mga huling sandali niya. Dahil sa ginawa na pag-atake ni Ben kay Paul, na-realize ni Ben, na medyo marami din siyang sugat. Umakyat siya sa taas, at nagbihis. Pagkatapos ay hinanap niya ang kotse ni Paul, at ang mga susi ng bahay. At nahanap niya, sa pagkakataong ito. Umalis siya ng bahay, at nilock ang pinto. At sumakay sa Audi TT ni Paul. Habang nagmamaneho, inilabas ni Ben ang kanyang mobile phone, at nagsimulang tumawag, sa kanyang mga malalapit na kaibigan. Sinabi niya sa kanila, na siya ay papunta na, at susunduin sila. Sinabi niya sa kanila, na nasugatan niya ang kanyang sarili, at nangangailangan ng medikal na atensyon. Sa lalong madaling panahon, nagawa niyang hikayatin ang isang kaibigan, at ang kanyang kasintahan na pumunta sa ospital, kasama niya. Sinabi niya sa mga kawani ng ospital,
na siya ang gumawa ng mga pinsalang ito sa kanyang sarili. At nang nasa hospital bed na siya, hiniling ni Ben sa kanyang kasintahan na kunan siya ng litrato. At yan ang larawan na nasa screen ngayon. Nang siya ay ma-discharge, makalipas ang 2 araw, ay sinabi ni Ben sa kanyang ama ang tungkol sa utang niya sa kanyang supplier. At ang kanyang ama, binigyan siya ng pera para bayaran ang utang. Matapos palabasin sa ospital, napagtanto ni Ben na naiwan niya ang kanyang coat sa loob ng bahay ni Paul. Kasama ang kanyang mga kaibigan, bumalik si Ben, sakay ng kotse ni Paul, na ninakaw niya mula sa kanya, at nagmaneho pabalik sa pinangyarihan na lugar. Gayunpaman, natakot siya nang matuklasan na naroon na ang mga pulis. Si Paul ay syempre, hindi nagpakita sa kanyang trabaho, at ang kanyang mga kasamahan ay napansin ang kanyang pagliban. Sinubukan nilang tumawag sa kanya, ngunit wala silang makuhang sagot mula kay Paul. Dahil sa nag-aalala sila, tumawag sila sa pulisya, at hiniling na magsagawa sila ng welfare check. Pagdating ng mga pulis, nakita nilang nakalock ang pinto. Kumatok sila ngunit walang sumasagot. Kaya't nagpasya silang pasukin ang tahanan ni Paul. At doon nila natuklasan ang kawawang nangyari kay Paul. Ang dugo ay literal na makikita sa buong tahanan. At malinaw, na isang marahas na kaganapan ang nangyari. Natagpuan nila si Paul sa kusina, na may matinding pinsala. At nagtrabaho kaagad ang mga pulis upang mahanap ang salarin. Nang makita ni Ben ang mga pulis, sa bahay ni Paul, lumayo agad si Ben sa pinangyarihan, sakay ng kotse ni Paul. Pagkaalis ni Ben sa ospital, medyo naghinala ang kanyang ina. Tungkol sa mga pinsalang natamo niya, at hindi naniniwala, na ginawa niya ito sa kanyang sarili. Pagkatapos ang sinabi ni Ben sa kanyang ina, ay ibang kwento. Sabi niya, inatake siya ng isang lalaki. At ang sinabi niya sa ospital, ginawa niya ito sa kanyang sarili. Kaya ang mga pulis, ay hindi nakialam. Ngunit nag-aalala siya kung sino ang lalaking ito. Kinausap niyang muli ang kanyang anak, at sinabihan itong, sabihin ang totoo. At sa mga sandaling iyon, sinabi ng ina ni Ben, na hiniling niya sa akin, na umalis sa kanyang silid, at siya ay nabalisa. Naiyak siya, at nagalit at binasag ang salamin. Paulit-ulit kong tinanong sa kanya, na kailangan kong malaman ang totoong nangyari. At saka siya sumigaw. Sa tingin ko, nakapako ng tao. Kinailangan kong tanungin ulit siya, kung ano ang sinabi niya, dahil hindi ako makapaniwala. Muli niyang sinabi, sa palagay ko nakapako ako ng tao. At pagkatapos, pumunta ako sa kanyang kama, at niyakap ko si Ben. Sabi ng ina ni Ben, napatulala siya sa inamin, ng kanyang anak. At sila ay nahiga na magkayakap, sa kanyang kama. Sinabi ni Ben sa kanyang ina, na pumunta siya sa bahay ni Paul, para kumuha ng pera. At una niyang nakilala si Paul sa online. Noong 15 taong gulang pa lang siya. Ngunit ang Paul na iyon, ay pinilit ang sarili sa kanya. Sinabi niya, na sinusubukan niyang lumayo, ngunit nagkagulo na sila. Na nagresulta, sa pagkawala ni Paul. Ang ina ni Ben, hindi pa rin makapaniwala. Tumingin siya online, at binasa ang mga detalye tungkol sa nangyari, at nakita niya na si Ben, ay nagsasabi sa kanya ng totoo. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang anak, na kailangan nilang pumunta sa istasyon ng pulisya, at sinabi niya, na oo alam ko. Si Ben kasama ang kanyang mga magulang, ay pumunta sa himpilan ng pulisya, at doon siya tinanong, inaresto, at kinasuhan. Si Detective Chief Inspector Tanya Jones, ang nanguna sa investigasyon. At sinabi niya, na ito ay isang kakilakilabot na pag-atake, ng isang batang lalaki, kung saan pinaglaruan niya, ang kanyang biktima, na may layuning pagsamantalahan, para sa pera. Ang antas ng karahasan na ginawa niya kay Paul Jeffries, ay sukdulan. At pagkatapos, tumakas siya sakay ng kotse ng biktima. Hindi siya nagpakita ng pagsisisi at naninigarilyo pa, sa isang litrato, makalipas lang ang ilang oras. Marami din ang nagsabi, na biktima rin si Ben sa kasong ito dahil sa nangyari. Noong siya ay 15 taong gulang pa lang. At kung ano ang sinabi niya na ginawa ni Paul sa kanya noong gabing iyon. Malapit nang magsimula ang paglilitis. Ngunit bago ito mangyari, sinuri muna ang kalagayan ng pag-iisip ni Ben, upang makita, kung siya ba ay dumaranas ng anumang mga isyo, sa kalusugan ng pag-iisip, na maaaring dahilan ng marahas na pag-atake. Gayunpaman,
sinabi ni Ben sa psychologist, na hindi siya naawa kay Paul. Bagamat sinabi niya iyon, pinagsisihan niya ang kanyang ginawa. Iniulat na sa buong paglilitis, na dapat malaman ni Ben, ang tunay na pagsisisi. Napaluha ang ina ni Ben, habang ikinwento niya sa mga hurado, ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Nahumantong, sa pagsasabi sa kanya na siya ay isang masamang tao. Hindi umamin si Ben sa pagkakasala, at ang kanyang depensa ay nagsabi, na ang kanyang ginawa, ay isang resulta ng isang hindi makontrol, na pangyayari. Na dapat bawasan, ang hatol sa kanya. Ngunit tinanggihan ng hurado ang pagtatanggol na iyon. Si Ben ay napatunayang nagkasala, at hinatulan ng hurado. Pagkatapos ng 2 linggong paglilitis, sinentensyahan siya ng habang buhay na pagkakakulong, na may pinakamababang termino na 16 na taon. Pagkatapos niyang magsilbi sa kanyang sintensya, isang parole board ang magpapasya. Kung papalayain, o hindi si Ben. Mananatiling walang lisensya si Ben, sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Maraming salamat po sa panonood. Kung hindi naman po kalabisan, paki-like at subscribe po sa aking channel. As always, keep safe everyone.